unang pagkakataon mula nung nagbitiw sa gabinete ang Vice-Presidente, nag-cross muli ang landas nila ni Pangulong Rodrigo Duterte. Nangyari ito sa meeting ng LEDAC o ng Legislative Executive Development Advisory Council. May report si Joseph Moro. Magkatapat sina Pangulong Duterte at Vice President Leni Robredo sa pulong ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Lupon ng tagapayo ng Pangulong LEDAC at isa sa 20 miyembro nito ay ang Vice-Presidente. Ito ang unang beses nagkaharap ulit ang Pangulo at ang Vice-Presidente matapos mag-resign ni Robredo bilang Chairman ng HUD-C o Housing and Urban Development Coordinating Council. Kasunod yan ang abiso ng Pangulo kay Robredo noong Disyembre na huwag na raw itong umattend ng mga cabinet meeting dahil sa pagdalo raw ng Vice-Presidente sa mga rally laban kay Duterte, bagay na pinabulaanan ni Robredo. Mag-uunit ang binawi rin ng Malacanang ang imbitasyon nito kay Robredo na dumalo sa taunang Vandenor na inihahanda ng Pangulo para sa diplomatic community. Like I said, everybody seems to be civil and smiling. Pero nitong LEDAC meeting, biniro daw ulit ng Pangulo si Robredo tungkol sa tuhod nito, isang birong dati nang hindi nagustuhan ni Robredo. Again, he made some passing reference. It was a humorous reference, and I think the Vice President understood the context this time. It's a Visayan reference to hindi nagli-labor. Hindi nagtatrabaho? Hindi naman prayer. Ilan sa mga napag-usapan sa LEDAC ay ang posibleng hindi pagsasagawa ng barangay elections, tax reforms at iba pa. Sa ngayon ay naghahanay lamang daw ang House at Senate ng mga panukalang batas. Mukhang mapapadalas ang pagkukrus ng landas ni Pangulong Duterte at ni Vice President Robredo dahil gusto rin ng Pangulo na gawing mas madalas ang pulong ng LEDAC, isang beses kada 3 buwan. Do you think all is well and sir with the President and the Vice? Everybody's mature about these things. Sa unang pagkakataon, nagkita na sina President Duterte at Vice President Leni Robredo. Naging magiliw naman ang pag-uusap ng dalawa na posible raw formal na magpulong sa susunod na linggo. May report si Salima Refran. Inabangan ng unang pagkikita ni na Pangulong Rodrigo Duterte at Vice-Presidente Leni Robredo sa AFP Change of Command sa Camp Aguinaldo. Matapos bigyan ng arrival honors ng AFP si Duterte, umakyat siya sa stage at binati ng mga opisyal. Isa na rito si Robredo. Nakangiti ang dalawang bagong leader ng bansa nang magkamay at magkakilala sa unang pagkakataon. Nag-usap din ang dalawa ng paupo na. Isang upuan lang ang pagitan nila. Si Duterte, maganda ang pagbati kay Robredo, bagay na ikinatuwa ng mga dumalo sa okasyon. Vice President Leni Robredo, this is my first time to meet you personally. I would have preferred to be seated beside you, but andyan si Defense Mas mainit naman ang pag-uusap ng dalawa matapos ang seremonya. Si Duterte, nagpaka-gentleman. Ang iinumin na sanang buko juice, inalok muna sa Vice-Presidente. Kumaway at nag-post din para sa mga litrato ang dalawa. Pagkikitang nag-uusap at nagtawanan pa. Masaya naman si Robredo sa pagkikita nila sa wakas ni Duterte. Ma'am, kamusta po yung meeting with President Duterte? How did you feel finally? Namin na natin? Hindi naman. Very cordial. Sinabi ko sa kanya kung pwede ako magpa-set ng courtesy visit as soon as possible. Sabi niya anytime. So magpapaset ako. Positive, ma'am. Positive. Yes. Sabi niya, sana to, nagtabi kayo kanina, ma'am. Thank you po. Thank you. Kahapon sa talumpati sa kanyang inaugurasyon, sinabi ni Robredo na pareho ang mga pangarap nila ni Duterte para sa bansa. Inaasahang sa susunod na linggo, mangyayari ang pulong ni na Duterte at Robredo. The Vice President Leni Robredo, this is my first time to meet you personally. I would have preferred to be seated beside you, but andyan si Defense The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes. Very cordial. Sinabi ko sa kanya kung pwede ako magpa-set ng courtesy visit
as soon as possible. Sabi niya anytime. So, magpapaset. Positive, ma'am. Positive. Yes. Sabi niya, sana doon nagtabi kayo kanina, ma'am. Thank you po. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Sek, thank you. Most photograph. Ma'am, nagbilang kami masyado ng Sana yung pumupunta dito hanggang sige, ma'am. Do not bow. Barak ako. Ay, ganyan na yung barak. Do not put too much on it. Bye-bye, ma'am. Kalmado takangiti pa si Vice President Leni Robredo nang humarap sa media ilang oras matapos formal na tanggapin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang resignation bilang miyembro ng gabinete. Pero nagbitiw na Housing Secretary, unti-unting naging palaban ang tono. This is not the time for fear. It is a time for conviction. It is a time for courage. Ayon kay Robredo, nagdesisyon siyang magbitiw dahil imposible na niyang magampanan ang kanyang trabaho sa Housing and Urban Development Coordinating Council matapos abisuhan na huwag nang dumalo sa mga cabinet meeting. Again, I'm confused. If you say heavy heart, parang malungkot siya na nagre-resign ako. Pero di ba yung hindi sa akin pagpa-attend ng cabinet meeting, parang yung writing on the wall nga, ayaw na nila ako nandun. Naniniwala rin ang Vice Presidente na hindi siya nagkulang sa kanyang trabaho sa HUD-C. Kaya hindi ito ang nakikita niyang dahilan kung bakit tinabla siya ng Pangulo. Ilang beses na daw niyang sinubukang pakisamahan ng Pangulo kahit nagkakasalungat sila sa maraming issue. Pero ang pinaka-nag-udyo kay Robredo na kumala sa administrasyon ang umano'y plano na patalsikin siya bilang Vice Presidente. Yung pinaka-nagbigay sa akin ng ideya na bahagi talaga to ng plot. We received the text message Saturday. No one knew about it except a few people in my staff. May mga tweets na from the Bongbong Marcos group na nag-goodbye na sa akin. So yung sa akin, anong gusto sabihin nun? It only confirms what we have been warned about for so long. Itinanggi naman ni House Speaker Pantaleon Alvarez na may balak ang administrasyon na paalisin sa pwesto si Robredo. Bakit naman sa laki ng problema ng bansa natin, pag-aabalahan pa yan ng presidente? Yung listahan nung involved sa drugs, ganyan kakapal, binigyan ako ng kopya ng Malacanang. Yung pa lang, ang hirap ng ayusin. Tapos, gagawa ka pa ng plot dyan kung ano-ano. Pero may ouster plot man o wala, naninindigan si Robredo na hindi niya isusuko ang kanyang poder bilang halal na opisyal. Hindi nating hahayaang nakawin ang pagka-Vice Presidente sapagkat iyon ay taliwas sa boses ng nakararami. We have fought this battle before and won. We will never let anyone revise our history and twist it to turn evil into good. Sa panayam naman sa reaksyon kagabi, sinabi ng Vice Presidente na patuloy pa rin niyang susuportahan ng Pangulo. Pero dun sa mga pulisiyang naniniwala tayong kakabuti ng ating bansa, magiging very supportive tayo. Doon naman sa mga pulisiyang palagay natin hindi nakakabuti sa atin, we will be very vocal about our opposition. Tinanggap na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagbibitiw ni Vice President Leni Robredo bilang pinuno ng Housing and Urban Development Coordinating Council o HUD-C. Opisyal nang hindi kasama sa pulong ng gabinete ang Vice Presidente. Matapos tanggapin ng Pangulo ang kanyang pagbibitiw.
Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, ipinaliwanag ni Cabinet Secretary Leoncio Evasco na bahagi ng pagtanggap ng mga miyembro na maging bahagi ng gabinete ay ang pakikiisa sa ipatutupad na polisiya ng Duterte administration. Sinabi pa anya ng Pangulo, may mandato siyang ipatupad ang mga hakbang para sa pambansang interes, kaya malaya namang magbitiw sa pwesto ang sinumang miyembro nito na hindi sang-ayon sa kanyang polisiya para sa pagpapalakas ng gobyerno. Samantala, itinalaga ng Pangulo si Cabinet Secretary Jun Evasco bilang bagong HODC Chair kapalit ni Vice President Robredo.